Paano natuklasan ng sinaunang tao ang pagbubuntis? Ngayon, alam na natin kung paano nagsisimula ang pagbubuntis. Naiintindihan na natin na kapag nagtatalik ang lalaki at babae, nagtatagpo ang sperm cell at egg cell at doon nagsisimula ang pagbuo ng isang sanggol. Pagkalipas ng ilang linggo, may mga senyalis ng pwedeng maramdaman tulad ng pagkahilo, paglilihi o pagkadelay ng monthly period. May pregnancy test, check-up sa doktor, ultrasound at minsan may pa-gender reveal party pa. At pagkaraan ng humigit kumulang na 9 na buwan, darating na ang tinatawag na blessing ng isang couple, isang bagong buhay. Pero kung babalikan mo ang pinakasimula ng humanity, wala pang doktor, walang ultrasound, walang pregnancy test, wala pang siyensya na nagtuturo sa mga tao, wala pang kaalaman tungkol sa sperm cells at egg cells. Kaya ang tanong, paano nalaman ng pinakaunang tao na may koneksyon ng pagtatalik sa pagbubuntis? Paano nila ito naintindihan sa panahong halos wala pa silang kaalaman tungkol sa katawan ng tao? Ano ang mga napansin o naobserbahan nila para mabuo ang isa sa pinakamahalagang kaalamang natuklasan ng sangkatauhan, ang sikreto sa paglikha ng bagong buhay? Ang mga hayop na pinakamalapit sa tao, tulad ng unggoy at gorilla, sa unang tingin parang alam na alam nila kung saan nanggaling ang mga sanggol at ano dapat nilang gawin dito. Halimbawa, ang mga gorilla ay may malinaw na sistema sa kanilang grupo. Pinoprotektahan ng dominanteng lalaki ang grupo. Iniiwasan nila ang inbreeding o pag-aanak ng magkakamag-anak at inaalagaan nila ang kanilang mga anak hanggang sa kaya na nitong mabuhay ng mag-isa. Kaya madaling isipin na naiintindihan nila ang koneksyon ng pagtatalik, pagbubuntis at pagkakaroon ng anak. Pero ayon sa primatologist na si Daniel Povinelli, hindi sapat ang ganitong mga obserbasyon para masabing nauunawaan na ng mga hayop kung paano talaga nagsisimula ang pagbubuntis. Maaaring ginagawa nila ang mga ito dahil bahagi ito ng kanilang natural behavior at instinct, hindi dahil naiintindihan nila ang buong proseso nito. Pero kahit ang natural behavior ay hindi rin basta nabubuo kaagad. Dumaan din ito sa napakahabang proseso ng evolution, kung saan unti-unting nahubog ang natural na kilos at instinct ng mga hayop. At malamang, ganoon din nagsimula ang pinakaunang tao. Pero paano nga ba dumating sa punto na may taong nakaunawa ng koneksyon ng pagtatalik at pagbubuntis? Paano kaya nila ito unang napagtanto? Balikan natin ang mundo ng sinaunang tao. Mahigit 300,000 taon na ang nakalipas. Wala pang medisina, wala pang kahit anong paliwanag tungkol sa pagbubuntis. Nabubuhay ang mga unang Homo sapiens bilang mga hunter-gatherer, nangangaso, naghahanap ng pagkain at araw-araw ay nakikipaglaban para mabuhay. Tulad ng ibang hayop, malamang na hindi na kailangang matutunan pa ng sinaunang tao kung paano makipagtalik mula sa simula. Ang totoo, bago pa man lumitaw ang modernong tao, milyon-milyong taon nang bahagi ng buhay ang sexual reproduction sa mga mammal, primates at maging sa mga mas naunang ninuno ng tao tulad ng Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus at Neanderthals. Ibig sabihin, matagal nang bahagi ng evolution ang sexual attraction, arousal at natural na pagnanasang makipagtalik. Ang instinct na maghanap ng kapareha at ang natural na ugnayan ng reproductive organs ng lalaki at babae sa pagtatalik ay malamang nalikas ng bahagi ng biology ng sinaunang tao. At tulad ng ibang species, natuklasan din nila na ang pakikipagtalik ay hindi lang basta natural na kilos, may kaakibat din itong pleasure. Dahil dito, naging paulit-ulit ang behavior na ito. Hindi dahil alam nila agad na maaari itong humantong sa pagbubuntis, kundi dahil para sa kanila, isa itong likas at rewarding na bahagi ng pagiging tao. Pero dito unti-unting nagbago ang lahat. Isipin mo, may isang maliit na grupo ng sinaunang tao, may isang babae sa kanilang grupo na unti-unting nagbabago. Paglipas ng ilang linggo, napapansin nilang lumalaki ang kanyang tiyan, nagbabago ang kanyang katawan, nag-iiba rin ang kanyang kilos, at pagkalipas ng maraming buwan, nagsilang siya ng isang sanggol. Pero hindi pa rin madaling pagdugtungin ang lahat. Ang pagtatalik ay maaaring nangyari ilang buwan na ang nakalipas at posible na naulit pa ito ng ilang beses bago dumating ang panganganak. Samantalang ang malinaw na senyales ng pagbubuntis ay lumalabas pa makalipas ang ilang linggo at ang panganganak ay nangyayari pa pagkalipas ng maraming buwan. Dahil sa napakahabang pagitan ng mga pangyayaring ito, maaaring hindi naging madali para sa sinaunang tao na mapansin ang koneksyon ng mga ito. Mas lalo pa itong naging komplikado dahil wala pa silang eksaktong paraan noon para sukatin o subaybayan ang paglipas ng panahon. Kung babalikan nga natin ang mas sinaunang human species tulad ng Homo erectus at Neanderthals, mas magiging komplikado ang lahat. Wala tayong eksaktong record kung paano nila naunawaan ang pagbubuntis at panganganak.
Pero base sa mga pag-aaral, malamang na unti-unti itong nabuo habang dumarami ang kanilang karanasan at mga naoobserbahan sa paglipas ng panahon. Hindi lang sa kapwa nila tao, pati sa mga hayop. Maaaring napansin nila na pagkatapos mag-mate ng mga hayop, lumilipas ang panahon at kalaunan ay nanganganak ang mga ito. At sa tao, posible ring napansin nilang ang mga babaeng hindi nakikipagtalig sa lalaki ay hindi nabubuntis. Sa paglipas na maraming henerasyon, unti-unting napagdugtong ng tao ang mga pattern na ito. Dito, nabuo ang tinatawag ng biological anthropologist na si Holly Dunsworth na reproductive consciousness o ang pag-unawa na may koneksyon ng pagtatalig sa pagbubuntis. Bagamat posibleng may pag-unawa na rin ang mas naunang human species, sa panahon ng mga unang Homo sapiens, mas naging malinaw ang koneksyon ng sex, pagbubuntis at pagbuo ng bagong buhay. Pero hindi ibig sabihin nito na alam na nila agad ang buong science sa likod nito. Wala pa silang kaalaman tungkol sa sperm cells, egg cells o fertilization. Ang alam lang nila, may nangyayari sa pagitan ng lalaki at babae na kalaunan ay humahantong sa pagbubuntis at panganganak. At maaaring ang simpleng realization na ito ang isa sa pinakamahalagang turning point sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngayon, ano ang mangyayari kapag dumating na ang sanggol? Balikan din natin ang isang maliit na grupo ng mga sinaunang Homo sapiens. Sa gitna ng malamig at mapanganib na kapaligiran, isang sanggol ang isinilang. Hindi tulad ng maraming hayop, ang human babies ay ipinapanganak na lubhang helpless. May mga hayop na kayang tumayo o makalakad ilang oras matapos ipanganak. Pero ang tao, hindi. Ang isang bagong silang na sanggol ay hindi kayang tumayo, hindi kayang maghanap ng pagkain, hindi rin kayang protektahan ang sarili. Kung walang mag-aalaga sa kanya, hindi siya mabubuhay. At malamang, dito rin mas lalong tumibay ang isa sa pinakamahalagang instincts ng tao, ang protektahan ng sariling anak. Pero may isa pang malaking problema. Hindi madaling magpalaki ng sanggol. Masyadong matagal lumaki ang tao. Masyado itong dependent. Ayon sa anthropologist na si Sarah Blaffer Hrdy, halos imposibleng magawa ito ng isang magulang lang. Kaya habang tumatagal, hindi lang nanay ang nag-aalaga. Unti-unti ring naging mahalaga ang ama, mga kapatid, lolo't lola at maging ang buong grupo. Ito ang tinatawag na cooperative breeding. Hindi lang magulang ang nagpapalaki ng bata, kundi buong komunidad. At maaaring dito nagsimulang mabuo ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng pagiging tao. Dahil sa bawat sanggol na kailangang buhatin, pakainin, bantayan at protektahan, mas lalong natutong magtulungan ang tao. Unti-unting lumalim ang ugnayan nila sa isa't isa, mas tumibay ang pag-aaruga at kasabay nito, mas nahubog ang tiwala, pag-unawa at malasakit sa loob ng kanilang grupo. Kaya mapagtatanto natin na ang isang sanggol ay hindi lang simbolo ng bagong buhay. Ito rin ang naging dahilan kung bakit mas naging connected ang tao sa isa't isa. Dahil dyan, maaaring dito nagsimulang mabuo ang pinakaunang anyo ng tinatawag natin ngayon na pamilya. Ang mga sinaunang tao ay nagsimula sa instinct at natural behavior, hanggang sa natutunan nilang umunawa, mag-aruga at magpatuloy ng henerasyon. Pero ang tanong ngayon, paano nga ba talaga naprotektahan ng mga unang tao ang sanggol at napapanatiling buhay hanggang sa paglaki nito sa pinakamapanganib na panahon sa kasaysayan ng tao? Yan ang pag-uusapan natin next time. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.